chapter 3, verse 1. Ng malakas, 1, 2, 3, go. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Amen. 자, again one. Verse 1. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Amen. 프린시팔. 너무? 일사이드. 자, 마이크로폰. Nakakaupo na po ang lahat. 자, 우리 사바이 Father God, I love you. Sabihin po natin sa Diyos, Father God, I love God, you. I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Holy Spirit, I love you. Holy Spirit, I love you. All of you, I love you. Everyone, I love you with the love of the Lord. 자, 우리 사바이 프린시팔, administrator, and teacher, or student parent, or 사바이 1 minute pray for you. 자, 1, 2, 3, go. 롤. 할렐루야. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 아버지 하나님께서 아버지 참성한 교회를 아버지 참성한 학교를 아버지 축복해 주시고 인도해주시고 아버지 예수님의 피값으로 세워주신 아버지 하나님 이 아버지 하나님 이 학교입니다. 하나님 아버지 예수님 피값으로 세워주신 이 학교입니다. 예수님께서 엄청난 대가를 치르고 아버지 세워주신 이 학교입니다. 하나님 아버지 우리가 그냥 들어온 것 같지만은 하나님이 보내지 아니하시면은 한 사람도 들어올 수가 없습니다. 어떻게 하나님 아버지 십자가 보혈의 강이 흐르는데 십자가 보혈의 피가 흐르는데 어떻게 하나님 아버지 들어올 수가 있겠습니까? 하나님 아버지 그 엄청난 아버지 하나님의 시련을 뚫고 이 아버지 기독교 학교에 들어왔다는 것은 하나님의 은혜고 하나님의 축복의 줄이 싸우니 아버지 하나님 우리 학생들과 아버지 우리 교사들과 아버지 하나님 우리 스태프들과 아버지 하나님 우리 아버지 하나님 주여 아버지 티처 아버지 프린시팔 아버지 주여 아버지 하나님 아드미니스트레이터 아버지 주여 아버지 하나님여 필리핀 아버지 티펫 아버지 주여 오피서스 아버지 주여 필리핀 아버지 카운트리 아버지 주님께서 함께 하시고 내주시고 아버지 주여 하나님 아버지 우리가 아버지 바른 교육을 해서 하나님 아버지 이 시대와 아버지 다음 세대를 이끌어갈 수 있는 지도자를 만들어가는데 조금 더 부족함이 없도록 도와주시고 인도하여 주시옵소서. 오늘도 아버지 이 학교를 위해서 아버지 학교 아버지 건설과 아버지 발전을 위해서 아버지 애쓰고 힘쓰고 노력하는 아버지 하나님의 많은 사람들이 있습니다. 아버지 하나님의 주여 아버지 그들의 아버지 가정을 축복해 주시고 그들의 직장을 축복해 주시고 그들의 사업장을 축복해 주시고 그들의 기업을 축복해 주시고 그들의 건강을 축복하여 주시옵소서. 아버지 무엇보다도 아버지 성령으로 충만하게 하소서. 아버지 그들이 아버지 살아가는 동안에 아버지 주여 아버지 하나님의 신으로 아버지 하나님 충만해서 아버지 주여 남은 생에 원도 없이 함도 없이 후회 없는 아버지 아름다운 아버지 사역을 마감할 수 있도록 아버지 도와주시고 이끌어주시고 인도하여 주시옵소서. 오늘도 아버지 주여 아버지 티처 레니와 아버지 주여 아버지 종이 하나님 말씀을 증거합니다. 아버지 주여 하나님 아버지 푸른 손으로 물자는 손으로 아버지 양손으로 아버지 성령으로 기름 부어주시고 아버지 주여 인스트루멘트 아버지 주여 아버지 멤버 아버지 주여 성기들 아버지 주님께서 함께 하시고 내주시고 하나님 아버지 저들의 아버지 하나님의 지혜와 청명을 허락하여 주시옵소서. 마음의 소원들이 이루어질 수 있도록 인도하시고 역사하여 주시옵소서. 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올리옵나이다. In Jesus' name. Amen. 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. 미신 멤버 송 멤버 살라방포 글로리 투 갓. 자, 투데이 타이틀 사리 분별을 할 줄 아는 지혜를 받으라. Ang title po ng pag-aaralan natin ngayon ay Tumanggap ng Karunungan upang maunawaan ang katwiran. 자, 우리 사바이 가문. Repeat after me, tumanggap ng karunungan. Repeat after me, tumanggap ng karunungan upang maunawaan ang katwiran. 아멘. 자, 투데이 타이틀 스크립처 본문 보니까 전도서 3장 1절로 6절 7절 천하의 범사가 있고 모든 목적이 때가 있다 이렇게 말씀하고 있습니다. Ecclesiastes chapter 3 verse 1, 6 and 7. To everything there is a season
and a time to every purpose under the heaven, a time to get and a time to lose, a time to keep and a time to cast away, a time to rend and a time to sue, a time to keep silence and a time to speak. 아멘. 자, 오늘은 사리 분별을 할 줄 아는 지혜를 받으라는 주제를 가지고 하나님 말씀을 상고하도록 하겠습니다. Ngayon, sa ilalim ng temang, tanggapin ang karunungan upang maunawaan ang katwiran, susuriin natin ang salita ng Diyos. 아멘. 자, 퍼스트 예배 목적으로 제공되는 교회에서 어떤 매너를 유지해야 할까요? Una, anong mga kaugalian ang dapat panatilihin sa isang simbahang inilaan para sa layunin ng pagsamba? 오늘날 목사님이 한국 내 지하철을 타고 가고 있었는데 지하철 안에는 그날따라 어린이들이 많이 있었습니다. Isang araw, ang pastor ay nakasakay sa subway sa Korea. Nang araw na iyon, maraming maliliit na bata sa subway. 코리아 서브웨이 very beautiful. 그런데 고등학생이나 대학생쯤 되는 남녀가 지하철 안에서 어린이와 어른이 많이 보는 앞에서 애정 행위를 하고 있었습니다. Ang subway po sa Korea ay napakaganda. Gayunpaman, isang lalaki at isang babae na tila mga estudyante sa high school o kolehiyo ay nagsasagawa ng pampublikong pagpapakita ng pagmamahal sa harap mismo ng maraming bata at matatanda. 목사님이 봐도 정도를 넘어섰습니다. Kahit ang pastor ay nakita kung ano ang kanilang ginagawa. 누가 교육을 했을까요? 공공의 장소조차 구분하지 못하는 교육을 받았을까? 저는 그런 고민이 들었습니다. 정말 제대로 된 인성 교육이 너무나 중요하구나. Tinanong niya sa kanyang isip, sino kaya ang nagturo sa kanila na gawin yon? Nakatanggap ba sila ng edukasyon na pumigil sa kanila na makilala man lang ang pagkakaiba sa pagitan ng mga pampublikong lugar? Mayroon akong ganitong mga alalahanin. Napagtanto ko kung gaano kahalaga ang wastong edukasyon sa karakter. everyone, 전능한 아이가 아니라면 그렇게 할 수 있겠습니까? Maliban na lang, kung sila ay may kakulangan sa pag-iisip, magagawa mo ba iyon? 왜 이런 애정 행위들을 때와 장소를 구분하지 못하게 되었을까요? Bakit hindi na nila makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng oras at lugar kapag nagpakita ng pagmamahal? 자, 토론 이세 투유 넘버 원, 영적으로 병들었거나 Maaaring ito ay number one, sila ay may sakit sa espiritual. 넘버 투, 음란한 영이 들어가 있거나 Sila ay sinasapian ng espiritu ng makalaman. 넘버 쓰리, 자기밖에 모르는 이기적이어서 부끄러운 줄 모르는 사람일 수가 있다는 것입니다. Number 3, sila ay mga makasariling tao na walang alam kundi ang kanilang sarili at walang nadaramdang kahihiyan. 가끔 그런 것을 문화라고 하는 이야기를 들을 때가 있습니다. 한 나라의 문화라는 것은 도덕적, 윤리적, 상식적으로 아름다움 있을 때 문화라고 하면 그 문화가 얼마나 아름답고 위대하겠습니까? Minsan, naririnig ko ang mga tao na sinasabi ang mga ganitong bagay. Ito ay kultura. Kung ang kultura ng isang bansa ay binibigyang kahulugan ang kagandahan nito sa moral, etikal at sentido konon, gaano kaya kaganda at kadakila ang kulturang iyon? 그런데 신성 불가침의 영역이라고 하는 교회 예배당 안에서 모든 이들이 하나님의 은혜와 축복과 치료를 받으려고 눈물로 간절히 찬양하고 기도하고 있는데 Gayunpaman, kung sa loob ng santuario ng simbahan na itinuturing na isang sagrado at hindi maaaring labagin, habang ang lahat ay taimtim na pumupuri at nananalangin ng may luha upang matanggap ang biyaya, mga pagpapala at pagpapagaling ng Diyos, may ibang gumagawa ng hindi naaangkop sa pag-uugali nang walang anumang inspirasyon sa taong iyon. 다른 한편에서는 전혀 아무 감동도 없이 엉뚱한 행동을 하고 있다면 그 사람이 정말 하나님의 자녀가 맞을까요?
may ibang gumagawa ng hindi naaangkop sa pag-uugali ng walang anumang inspirasyon, ang taong iyon ay hindi tunay na anak ng Diyos. 우리들 모두가 이 시간 깊이 생각해보는 축복의 시간이 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko kayong lahat sa pangalan ni Jesus upang ito'y maging isang pinagpalang panahon para sa malalim na pagninilay. 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. 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 살라마 포. 넘버 2. 예배당이라는 곳은 성경적으로는 신성 불가침의 영역입니다. Number 2, sa Biblia, ang isang lugar na tinatawag na kapilya ay isang sagrado at hindi maaaring labagin sa kaharian. 자, 사바이 카몬. Repeat after me. 타이틀. Sa Biblia, pagod na ba kayong sumunod? Hindi. Okay, sa Biblia, ang isang lugar na tinatawag na kapilya ay isang sagrado at hindi maaaring labagin sa kaharian. 아멘. 아멘. 닐리 아멘. 민수기 16장 30절 34절을 봅니다. 1, 2, 3, 고. Mga bilang, chapter 16, verse 30 to 34. 자, 빅보이스 카몬. 1, 2, 3, go! At nilamon ng buhay sina Korah, pati ang kanilang mga pamilya at mga ari-arian. Silang lahat ay nalibing ng buhay. Muling nagsara ang lupa at hindi na sila nakita ng mga Israelita. Dahil dito nagtatakbuhan ang mga taong bayan dahil sa kanilang nasaksihan. Lumayo tayo rito, ang sigawan nila. Baka pati tayo lamunin ng lupa. 아멘. Amen. 자, 32. 그들과 그 모든 소속이 산채로 음부에 빠지며 땅이 그의 합하니 그들이 총회 중에서 망하리라. Verse 32, and the earth opened her mouth and swallowed them up, and their houses, and all the men that appertained unto Korah, and all their goods. 자, 34. 여호와께서 불이 나와서 분양하는 250미를 소멸하더라. And all Israel that were round about them feared at the cry out of them, for they said, lest the earth swallow up also. 아멘. 아멘. 자, 보십시오. 우리가 예배드리는 장소에서 찬양하고 기도하고 말씀을 낭독하고 하나님의 지혜와 지식과 치료와 축복을 받는 자리를 영적으로 더럽히면 하나님께서는 가차없이 심판하신다는 것입니다. Masdan, kung espiritual nating dinudungisan ang lugar kung saan tayo sumasamba, kung saan tayo pumupuri, nananalangin, nagbabasa ng salita, at tumatanggap ng karunungan, kaalaman, pagpapagaling at mga pagpapala ng Diyos, ang Diyos ay walang awang haton. Ibig sabihin, may paghatol sa lahat ng ating ginagawa. 아멘. 하나님은 오래 참고 기다리고 계시지만 전혀 뉘우침이 없고 하나님을 사랑하는 마음, 존경하는 마음 없이 경거망동하면 결국 하나님의 방법으로 회초리를 들 수밖에 없다는 것입니다. Ang Diyos ay matyaga at naghihintay. Ngunit kung ang isa ay kumilos ng padalos-dalos nang walang anumang pagsisisi, pagmamahal o paggalang sa Kanya, kalaunan ay gagamitin niya ang pamalo sa kanyang sariling paraan. At the time, 어떤 사람들은 그 병으로 돈이 없어 죽기도 한다는 것입니다. Pagkatapos may mga taong namamatay dahil sa sakit na iyon at dahil sa sila'y walang pera. 또 다른 방법으로 한국에서 어떤 목사를 즉시 데리고 가시는 방법을 보았습니다. Nasaksihan ko rin ang isa pang paraan kung sa agad niyang kinuha ang isang pastor mula sa Korea. 목사님이 누구 소개를 우연히 알게 된 목사가 있습니다. 하루는 목사님은 자기 신학교에서 강의를 해달라고 부탁을 해왔습니다.
May isang pastor ang nakilala ng pastor nang hindi sinasadya sa pamamagitan ng pagpapakilala ng isang tao. Isang araw, hiniling niya sa pastor na magbigay ng lecture sa kanyang seminaryo. 그래서 어떤 분인가 하고 유심히 살펴보니 음란한 영이 이 목사를 점령했다는 것을 알 수 있었습니다. Kaya nang maingat na maobserbahan kung anong uri siya ng tao, napagtanto ko na ang espiritu ng makalaman ay sumapi sa pastor na ito. 지난 시간에 목사님께서 말씀드렸죠. 목사님은 평신도 때 기도를 많이 함으로 하나님께서 축복의 선물 은사를 주셨는데 영 분별하는 투시의 은사를 주셨다는 것입니다. Napagtanto niya at napag-isip niya, bakit kaya nagkaroon siya ng ganitong espiritu na makalaman? 정말 이 목사님에게 음란한 영이 들어가서 신학교에서 함께하는 여자 목사들과 음행한 행위를 노골적으로 하고 다니다가 어느 날 차량 사고로 현장에서 즉사했다는 것입니다. Naglalaban ang espiritu at laman. Kaya sinabi ko sa iyo na dahil madalas nananalangin bilang isang lingkod, binigyan ng Diyos ng regalo upang binigyan ng Diyos ang isang taong yon ng chance o pagkakataon na magbago. 우리가 하나님을 믿음, 소망, 사랑의 하나님으로만 이해하고 있으면 그는 성경을 모르는 무지한 사람입니다. Kung ang Diyos ay kilala lamang natin bilang Diyos ng mananampalataya, pag-asa at pag-ibig, tayo ay mga taong walang alam sa Biblia. 하나님은 공의로운 하나님이십니다. Ang Diyos ay isang matuwid na Diyos. 아멘. Amen. 아멘. 글로리 투 갓. Palakpakan natin 아멘. ang Panginoon. 자, 하나님은 민수기 16장에서 나타내시는 하나님처럼 무서운 하나님이시라는 것을 알고 겸손한 신앙생활을 해야 한다는 것입니다. Dapat tayong mamuhay ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Alam na ng Diyos ay isang nakakatakot na Diyos, tulad ng pagpapahayag niya sa mga bilang sa Numbers chapter 16. 올라보세요. 아멘. Amen. 오늘 당장에 아무 저주가 나타나지 않는다 해서 하나님께서 보시기에 믿음 없이 예배와 찬양을 무시하고 또는 사람들이 보게도 옳지 못한 행동을 지속해서 반복하면 어느 때인가는 하나님께서 징계하실 때가 온다는 것입니다. Dahil lamang sa walang sumpa na agad na lumilitaw ngayon, kung patuloy mong babaliwalain ang pagsamba at pagpuri ng walang pananampalataya sa paningin ng Diyos, o uulitin ang mga kilos na mali sa paningin ng mga tao, darating ang panahon na didisiplinahin ka ng Diyos. 성경적이지 않은 저급한 문화를 버려야 건강하게 성장할 수 있고 사람들에게 불필요한 오해를 남길 수 있다는 것을 명심하고 학생들은 신분에 걸맞는 행동을 해서 졸업을 하고 어디를 가든지 영성과 인성을 인정받는 우리 모두가 되기를 예수님 이름으로 축복합니다. Tandaan na dapat mong itapon ang kulturang hindi mula sa Biblia at mababa ang antas upang lumago ng masagana at maaari itong mag-iwan ng mga hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan sa mga tao. 아멘. 올라보세요. 아멘. Amen. 아멘. 글로리 투가. 자, 넘버 3. 왜 부부가 방을 따로 두고 살고 있겠습니까? Number 3, bakit magkahiwalay ang silid ng mga mag-asawa? 부부지간에도 가족들이 보기에 부끄러운 일들이 있기 때문에 혼방을 피하여 각자 흩어져서 자고 있는 것입니다. Dahil may mga bagay sa pagitan ng mga mag-asawa na nakakahiya sa paningin ng kanilang mga pamilya, iniiwasan nilang matulog ng magkasama at 아멘. nagkakalat para matulog ng magkahiwalay. 아멘. Understand? 아멘. 왜 교실을 따로 만들어 교육을 시키고 있겠습니까? 한 번에 다 가르칠 수 없기 때문에 시간을 길게 두고 차근차근 가르치는 것입니다. Bakit tayo gumagawa ng magkahiwalay na silid-aralan para sa edukasyon? 왜 교육에서 아침마다 예배를 드리고 있겠습니까? 일반적으로 가르칠 수 없는 하나님의 법과 하나님께 예배하고 경배하는 법을
기독교 학교를 매개체를 통해서 따로 배우게 하는 것입니다. Bakit nagsasagawa ng mga serbisyo ng pagsamba ang mga simbahan tuwing umaga? 이렇게 디테일하게 구분해서 확실하게 배우지 않으면 교회를 다니고 기독교 학교를 마친다고 하더라도 구원도 받지 못하고 초라하게 살아가는 인생이 된다는 것입니다. Ang punto ay kung hindi mo matututunan ang mga bagay na ito ng malinaw at detalyo, kahit na magsimba ka at magtapos ka sa Kristiyanong paaralan, hindi ka makakatanggap ng kaligtasan at madaling mamuhay ng may kalungkutan. Today, 로저, 다니엘, 존, 쓰리, 보이, 카몬. 자, 여러분 주변 대학교를 다니고 있는 본교생들이 간증을 듣고 있지 않습니까? 존과 다니엘, 로저, 이 세 학생들이 목사님이 봐도 헛똑똑이가 아닙니다. Hindi ka ba nakikinig sa mga patotoo ng ating mga estudyanteng pumapasok sa universidad sa paligid mo? Kahit mula sa pananaw ng isang pastor, ang tatlong estudyanteng ito, sina John, Daniel, Roger, hindi lamang sa mga intelektual sila natututo. 자, 비록 나이들은 어리지만 머릿속에 든 것이 있습니다. Bagamat bata pa sila, mayroon silang diwa sa kanilang mga kaisipan. 그러니 대학교 강사분들이 어느 학교에서 배웠냐고 물어봤다고 하시잖아요. Kaya nga, sinasabi nila, tinatanong nila, sino ang kanilang mga teacher o guro sa universidad. 그런데 참소망 학교에서 고등학교까지 졸업했지만 매일 딴 생각하다가 아무것도 담아서 나가지 못하는 졸업자들은 그저 그렇게 살고 있습니다. Gayunpaman, ang mga nakapagtapos sa high school dito sa Changsumang ay tinitingnan kung talaga sila ay mayroong pangarap at kung ano ang klaseng pagsisikap ang gusto nilang gawin para makapagtapos. 왜 이런 차이가 있을까요? 아무것도 준비하지 아니하면 결국 대학과도 초라하게 끝나고 대학을 졸업해서 직장을 잡아도 별 좋은 일들이 안 생기는 것입니다. 왜 그럴까요? 내면의 세계에 하나님의 말씀으로 다듬지 않기 때문에 그렇다는 것입니다. Kung wala kang inihahanda, kahit na magkolehiyo ka pa, magtatapos ito sa isang kaawa-awang kalagayan at kahit na makapagtapos ka pa at makakuha ng trabaho, walang magandang mangyayari. 아멘. 올라보세요. 아멘. 안들스탄 아멘. 여러분 사랑을 하려거든 대학 이상 졸업 후에 하십시오. Ito ay dahil hindi mo pinupuno ang iyong panloob sa mundo gamit ang salita ng Diyos. Kung Amen. balak mong magmahal, gawin mo ito pagkatapos mong mag-college. 아멘. 자, 그리고 대상을 잘 고르십시오. Tandaan, piliin ng matalino 대상을 잘. Piliin ng matalino ang isang taong mamahalin. 자, 사바이 컴온. Piliin mo ang taong mamahalin ng iyong mamahalin na matalino. 자, first 사랑을 하려는 사람은 먼저 건강한 정신을 가져야 합니다. Una, ang mga nagnanais magmahal ay dapat munang magkaroon ng malusog na pag-iisip. 자, 넘버 2. 건강하고 아름다운 몸을 만들어 사랑하라는 것입니다. Number 2, dapat kang bumuo ng isang malusog at magandang katawan bago ka magmahal. 넘버 3. 음식도 절제하는 훈련을 해야 하는 것입니다. Number 3, dapat mo ring sanayin ang disiplina sa sarili tungkol sa pagkain. 가장 미련한 사람은 자기 몸을 Ang pinakahangal 사육하는 사람이에요. na tao ay ang nagpapalaki ng sarili nilang katawan. 자, 사바이 빨로 1, 2, 3고. Ang pinakahangal na tao ay ang nagpapalaki ng sarili nilang katawan. Why you joy? Why joyful? 자, 이 한국이 60, 70년대에 몸을 사육했습니다. Naging maunlad ang pangangatawan ng Korea noong dekada ng 60 at 70. 왜 몸이 약하면 일 자리를 주지 않으니까 그때는 머슴살이 식모 허들의 일조차 구하기가 어려웠던 시절입니다. Bakit?
Dahil kung mahina ang katawan mo, hindi ka nila bibigyan ng trabaho. 보시오. 만패 비록 몸은 아프지만 제가 절대 살찌지 못하게 합니다. Tingnan mo, na kahit may sakit ako, hindi ko talaga hinahayaang tumaba ako. 아멘. Amen. 이건 사랑하는 남편에 대한 배려입니다. Ito ay isang konsiderasyon para sa aking minamahal na asawa. 절식하면서라도 건강한 몸매, 아름다운 몸매를 만들어야 하는 것입니다. Dapat kang magkaroon ng malusog at magandang pangangatawan kahit na nangangahulugang ito ay pag-aayuno. 비행기를 타면 슈퍼라인 같은 비행기 의자가 있습니다. 이때 몸이 비대한 사람은 엄청난 스트레스를 받습니다. Kahit na si pastor ay maalis papuntang Manila gamit ang Superlines, siya ay nakakaranas ng stress dahil sa mahabang biyahe. 의자는 작고 몸은 의자보다 더 커서 여러분 포식을 하면서 살 빠지기를 기다리는 사람은 동영상을 많이 보십시오. Nai-stress siya sa mga upuan dahil ang upuan sa Superlines ay maliit lamang at hindi siya magkasya. 체중 관리를 어떻게 하고들 있는지 그래서 목사님은 내니고사가 살찔까봐 걱정합니다. Tingnan kung paano pinapaalalahanan ng mga tao ang kanilang timbang. 자, 체중 관리를 어떻게 하는지 있는지 자, 저 완투쓰리고. This one. 어, Kaya naman, nag-aalala ang pastor na baka tumaba si Teacher Lenny. 아멘. 아멘. 아직 미혼인데 예쁘지 않게 살찌면 누가 좋아하겠습니까? 자, 완투쓰리고. 아직 미혼인데 예쁘지 않게 살찌면 누가 좋아하겠습니까? Nag-aalala siya dahil hindi pa rin siya kasal. 아무 남자나 막 만나서 시집 가는 거라면 살이 찌든 말든 무슨 상관이 있겠습니까? 자, 완투쓰리고. Kung makikipagkita lang siya sa kahit sinong lalaki para pakasalan, ano ang magiging epekto kung tumaba siya o hindi? 자, 완투쓰리고. 사바이. 자, 완투쓰리고. Repeat after me. Kung makikipagkita lang siya sa kahit sinong lalaki para pakasalan, ano ang magiging epekto kung tumaba siya o hindi? 자, 그런데 능력 있고 실력 있고 체력 있고 믿음 있는 사람이 자기 관리도 제대로 못하는 여자를 누가 죽도록 사랑해서 결혼하자고 하겠습니까? Gayunpaman, sino ang magugustuhang mag-propose ng kasal sa isang babaeng hindi man lamang kayang pamahalaan o alagaan ng maayos ang kanyang sarili, gayong siya ay may kakayahan, may kasanayan at mayaman at tapat. 아멘. Understand 아멘? High school. Understand 아멘? Very very important. 그런 남자는 무능력한 사람이 아니라면 아마 없을 것입니다. 우리 학생들 봐요. 다 예쁘게 성장하고 아름답잖아요. Tingnan ang ating mga estudyante, lahat sila ay lumalaki ng maganda at may kagandahan. 가끔 대학생 중에 크리스텔이 목사님과 같이 살고 있으니까 목사님이 가까이에서 크리스텔의 음식 섭취 습관을 보잖아요. 얘는 절대 포식하지 않습니다. 언제나 소량을 먹습니다. 목사님은 참 지혜로운 학생이라고 생각합니다. Si Cristel ay isa sa mga nakita ni Pastor kung paano niya alagaan ang kanyang katawan. Siya'y kumakain ng kaunti lamang kasi ayaw niyang tumaba at siya ay nagpapakita ng kahit maliit ang kanyang katawan, inaalagaan niya pa rin ito at hindi pinapabayaan. 자, very very important. 자기를 누가 보아도 아름답게 상품화 한다는 것은 참으로 지혜로운 사람이라고 할 수 있는 것입니다. Ang pagpapakita sa iyong sarili bilang maganda sa paningin ng iba ay tulad ng tanda ng isang tunay na matalinong tao. 앞으로 이렇게 믿음과 정신 건강과 몸을 잘 관리하고 성장시키고 목사님을 따라오면 반드시 좋은 일이 있습니다. Kung patuloy mong pamamahalaan at palalaguin ang iyong pananampalataya, kalusugan,
at katawan ng ganitong paraan at susunod sa akin, tiyak na mangyayari ang magagandang bagay. 목사님 주변에는 한국 교회가 있고 청년들이 있지 않습니까? Nasa paligid mo ang simbahan at mayroon kang mga nakikita ng mga kabataan sa Korea. 영어 실력과 인성과 영성과 몸을 잘 다듬어서 준비하고 있으면 반드시 축복의 날이 온다는 것입니다. 남자들도 마찬가지입니다. Kung maghahanda ka sa pamamagitan ng pagpino ng iyong mga kasanayan sa English, karakter, espiritualidad at katawan, tiyak na darating ang araw ng pagpapala. 여러분의 몸과 실력은 여러분들이 노력으로 아름답게 만들어야지 목사님이 대신 만들어줄 수는 없잖아요. Ganito rin sa mga lalaki. Dapat mong pagandahin ang inyong mga katawan at kasanayan sa pamamagitan ng iyong sariling pagsisikap. Hindi mo ito magagawa para sa akin, kundi para din sa iba. 아멘. 아멘. 자, 오늘 사바에서 자, 스트레스 스피릿 in the name of Jesus get out. 1, 2, 3고 스트레스 스피릿 in the name of Jesus get out. Stress, spirit, in the name of Jesus, get out. 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 Get Get out. out. Get out. Get out. Get out. Get out. 아멘. 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. 아멘. People say amen. Come on person. Stress will get out. Yung mga nakasabay daw po o nakisabay sa pagpapalayas ng espiritu ng stress ay lumayas talaga yung stress. 아멘. Stress, 글로리 투 갓. dahil 아멘. malakas yung kanilang boses. 잠깐만. 아이고. And so, naintindihan niyo po ba si Pastor? Kaya, sanayin ang malusog na katawan. Mag-exercise palagi para hindi God bless you. tayong lahat po ay tumayo. Let's pray.